Magandang araw po sa inyong lahat. Bale, ang ituturo ko po sa inyo ay napakadali lang po na formula para marami po kayong may English tapos lagi pa pong ginagamit. Okay? Kaya sana po tapusin niyo po itong ating aralin para marami na po agad kayong may English kahit pa po kayo baguhan pa lamang. Bali, yung ituturo ko po sa inyo ay meron po tayong sasabihing aksyon na nagagawin pa lang po ng ating pinag-uusapan. Okay? So, yun po yung ating ideya. So, umpisa na po agad natin. Bibisitahin ko ikaw. Okay? Pag in English po yan, ang una nyo po munang itatranslate ay yung tagagawa ng aksyon. At ang tagagawa po ng aksyon dyan ay itong ko o ako. So, I. Tapos isusunod nyo po ay yung gagawin ko. At ang gagawin ko ay bibisitahin. Ito pong bibisitahin para may translate nyo ng tama sa English. At alam niyo naman po na yung ideya niyan ay gagawin pa lang yung pagbisita, kailangan po, pag in English po yan, sasamahan natin ng will. Okay? Na ang ibig sabihin po kasi ng will ay mangyayari pa lang yung aksyon. At yung aksyon na gagamitin mo po natin ay itong visit, na sa Tagalog ay bisita. So itong bisita, pag sinamahan ng will, magiging bibisitahin sa Tagalog. Kaya may will. Okay? So sana tandaan nyo. Kasi importante po itong paggamit ng will. Okay? Para masabi nyo na mangyayari pa lang yung naturang aksyon na gagawin ng ating pinag-uusapan o tagagawa. Tapos, pagkatas po niyan, sino ba bibisitahin? Ikaw. Pag in English po yung ikaw, you. So, pag samasamahin lang po natin, I will visit you. Nakapag-English na po tayo ng tama. Sumunod, tatawagan mo ako. Pag English po, you will call me. Okay? Sumunod, subukan natin itong natin bilang we. Kaya lang pong bahala kung natin o namin ang gagamitin nyo. Pero natin ang gagamitin ko dito. Lilinisin natin ito. Kapag English po, we will clean it. Ganun lang po kadali. Sumunod, itong nila. Ipapadala nila iyon. Kapag in English po, they will send it. Yung ito o iyon, kapag in English po, isa lang ang katumbas it. Okay? Sumunod, itong niya. Subukan natin. Tapos kunyari babae, yung niya. She po ang gamitin nyo kung babae. Kung lalaki, he. So, babae po ang gamitin natin. Tutulungan niya ako. She will help me. So, napakadali, di ba? Sumunod, subukan po natin itong si Ben. Sasamahan ni Ben si Tom. Ben will accompany Tom. Okay? Tapos na agad. Tapos, subukan po natin itong take good care of. Aalagaan ni Ben si Tom ng mabuti. Kapag English po yan, Ben will take good care of Tom. Ito, Tom. Okay? Sumunod, subukan po natin itong nila. Haharapin nila sila. They will face them. Sumunod, subukan naman po natin itong lalaki para sa niya. Tatapusin niya iyon. He will finish it. Okay? Tapos, subukan po natin itong susunduin. Susunduin ni Ben si Tom. Ben will pick Tom up. Ben will pick Tom up. O pwede ring Ben will pick up Tom. Kaya na lang pong bahala. Okay? Pero pag gagamit po kayo ng hindi pangalan na partikular, ang gagamitin nyo po ay I, you, we, they, he, she.
dapat po ang susundin nyo ay ilalagay nyo sa gitna. Tapos ang dulo ay up. Pero pag ito pong bend, pwedeng yung bend ay nandito sa pagitan ng peak at saka up o kaya yung bend po ay nasa dulo. Yung pong ibig ko sabihin. Makikitandaan na lang po. Okay? Tapos ito yung panlito na ituturo ko sa inyo na para mawala na yung lito nyo. Sasali ko ikaw. Di ba mali yan? So dahil alam nyo naman po na mali, itama na lang po natin yung Tagalog dito. Sasali ako. So yung ko, palitan nyo na lang ng ako. Tapos yung ikaw, palitan nyo ng sa iyo. Kasi ang sa iyo, katumbas din ng ikaw o you sa English, di ba? Sasali ako sa iyo. Pag in English po yan, I will join you. Ganun po. Para sa sasali. Ito lang namang sasali. Diyan may iba yung mga Tagalog natin. Okay? So, sana nakatulong po ng malaki itong ating aralin. At sana napatunayan ko sa inyo na marami po talaga kayo may English gamit po itong ating pattern na ito. Kaya huwag nyo lilimutan. Okay? Maraming salamat po.